Ang character MC ay yun nga, nakikialam siya. So, dun sa pagtatampuhan nilang dalawa na tumagal yata ng 8 months dahil nakialam si MC dun sa love life niya. So, binabash pala siya, subscribers nila, dahil bakit daw nakikialam to, gano'n. Tapos dito sa vlog na to, nag-explain siya. At the same time, kino-comment naman ng mga kaibigan niya na yun talaga yung character niya. Sabi niya, ayoko na merong mapapahamak sa mga kaibigan ko. Sabi niya, hindi nyo alam yung kung ano yung closeness na meron kami para husgahan nyo yung pakikialam ko sa kanila. So guys, habang nakikinig lang ako sa kanya, how blessed we are. Dahil ang Panginoon, hindi lang niya tayo mahal dahil nilikha niya ang mundo para sa atin. He made the whole world beautiful para sa atin. Kundi nakikialam siya sa bawat araw ng buhay natin. Salamat sa Lord, nakialam siya sa akin. Kaya guys, meron tayong mga pangarap na hindi natuloy. Meron tayong mga sinimulan or meron kang in-applyan na trabaho na hindi ka natanggap. Meron kang relationship na nagtapos, nasaktan ka man. Pero guys, remember it. And I know, you know, na nakialam kasi ang Panginoon. Kaya mo naranasan yun. And we are so blessed. Di tayo hinahayaan ng Panginoon. Gawin lahat ng gusto natin. Matupad lahat ng pangarap natin, matupad lahat ng plano natin. We are so blessed dahil merong ultimate and most powerful God na nakialam ng ating mga plano. Dahil walang ibang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin kundi ang Panginoon. What to do kapag hindi pa nasasagot yung aking mga panalangin? Guys, dito ko gusto mag-umpisa. That always remember, alam ko meron kasi kayong inaantay, merong nag-aantay ng breakthrough, may nag-aantay ng freedom, may nag-aantay ng financial blessing, may nag-aantay ng healing. At ina-expect natin na sana tumugon na si Lord ngayon. Merong mas importanteng reason ng Panginoon kung bakit hindi pa ibinibigay yung hinihingi natin. Pero sabi ko nga, iba yung hindi sa hindi pa. Dahil walang panalangin tayo na hindi makakaabot sa ating Panginoon. Ngayon, bago natin pag-usapan, ano ba yung dapat natin gawin habang nag-aantay tayo dun sa ating mga pinapanalangin? Mag-umpisa tayo na isipin muna natin, ano ba yung main purpose ng ating existence? Napakahalaga nito guys, nandito tayo magsimula. Mababasa natin, isang napakagandang verse na to sa Ephesians chapter 1, praise be to God, to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Okay? Verse 4, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Kaya guys, hindi talaga nauna sa isip ng Panginoon yung mundo. Bago niya nilikha yung mundo, nasa isipan na tayo ng Panginoon. Pinili na tayo ng Panginoon. Yes, mas matanda sa atin ang earth. Pero hindi mas matanda ang earth sa atin, sa puso at sa isipan ng Panginoon. Because even before the world is created, nasa puso't isipan na tayo ng Panginoon. Sabi dito, in love, kadugtong yung verse 5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ano sabi doon? Magkadugtong yun guys sa verse 4 In love, sa pag-ibig guys, dahil sa pag-ibig, sabi sa verse 5, He predestined us for adoption. Dahil sa pagmamahal, isinet aside na tayo ng Panginoon, ng Diyos para maging anak niya. Gusto ko makita ninyo guys, kung ano yung main purpose ng pagkakaroon natin ng buhay sa ibabaw ng mundong ito, kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Ang main purpose ng Panginoon, hindi para maglingkod tayo sa Kanya, hindi para maging servant tayo ng Panginoon. Yes, it is one of His purposes, but it is not His main purpose. Hindi rin ang main purpose ng Panginoon ay maging follower niya tayo. Hindi rin ang main purpose ng Panginoon sa buhay mo ay para mahalin mo siya ng lahat-lahat. Mula dun sa mga verses na binasa natin doon na before the foundation of the world, in love, He predestined us. Dahil ang main purpose ng Panginoon kung bakit Kanya nilikha, kung bakit ako nandito, ay para may mamahalin
ang Panginoon. The main purpose for our life, for our existence is to be loved by Him. Bakit siya lumikha ng mundo? Ano sabi dun sa sa Ephesians chapter 1 na binasa natin? Bakit ka nilikha? Because of His love. Hindi siya Diyos na may pagmamahal, hindi siya Diyos na in love nung nakita niya tayo. Hindi siya Diyos na biglang nagkaroon na lang siya ng pagmamahal nung nakita niya na napapahamak tayo. No. God Himself is love. Nature ng Panginoon ang magmahal. Kaya sobra ko guys na-appreciate yung kwento ng prodigal son. Di ba yung merong mayaman, tapos meron siyang 2 anak, yung bunsong anak ay kinuha na yung mana niya kahit buhay pa yung tatay niya, tapos winaldas niya yung pera niya sa bisyo niya hanggang sa naghirap siya. Ang naging trabaho na lang niya ay pakainin ng mga baboy, tapos ang kinakain na lang niya yung hindi kakainin ng mga baboy. Grabe yung naging destination niya after niyang lumayo sa tatay niya. At dun sa kahirapan niya, bumalik siya sa tatay niya. Pero nung pagbalik siya sa tatay niya, guys, tinanggap pa rin siya nung tatay niya. Nung nakita siya nung tatay niya, niyakap siya at pinupog ng halik at tinanggap pa rin siya, hindi bilang katulong, kundi bilang anak pa rin. Nung umuwi yung panganay na anak galing sa pagtatrabaho, siya na yung namamahala sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang mga negosyo. Nung umuwi siya, nung nakita niya na nagkakaroon ng celebration sa bahay nila dahil umuwi yung kanyang bastardong matigas na ulit makapal na mukhang kapatid, nagalit siya. Sabi niya dun sa tatay niya, talaga ba? Ipinaganda mo pa yan? Yang kapatid ko na nilusta yung pera mo, niloko ka, hindi ka na nirespeto, buhay ka pa, kinuha na yung yaman mo. Sabi niya, ako, andito lang ako pero hindi mo ko pinaghanda. Kahit minsan, alam mo sa kwento ng Panginoon, sabi ng tatay, anak, yung kapatid mo, para na siyang patay. Pero buti na lang nabuhay ulit. Ikaw anak, lahat na ng akin, iyo na. Guys, ang gusto sabihin ng tatay, kung gusto mo lang pala ng celebration, pwede mo na gawin araw-araw. Bakit natanggap pa rin ng tatay yung bunsong anak kahit napakasama ng kanyang ginawa? Kasi yung enjoy yung tatay maging ama. The more na na-express niya yung pagmamahal niya. Unlike dun sa panganay, hindi naging anak araw-araw. Naging katulong siya. Imbis na maging anak, naging servant siya. Yung pala, ang gusto pala niya, magkaroon din ng celebration for himself pero hindi niya ginagawa. Pero nagpakaalipin siya na nagpakaalipin sa sariling tahanan ng kanyang ama. Hinalimutan niyang i-enjoy yung katotohanan na anak siya ng kanyang tatay at siya na ang may-ari ng lahat ng natitira na yon. So sometimes we forget experience, sometimes we forget to act, sometimes we forget to claim na anak tayo ng ating Panginoon. At hindi lang tayo basta anak ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Mahalaga na mag-umpisa tayo rito dahil darating yung times, guys, kapag hindi nangyayari yung hinihingi natin, minsan ito yung unang makwe-question natin, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Bakit hindi niya binibigay? Hindi naman masama yung hinihingi ko. But remember, our main calling is to have a true relationship with God. Ano sabi sa 1 John chapter 1, verses 3. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Guys, alam nyo, minsan parang ang OA natin minsan at sa point of view natin, parang kamangha-mangha na gagawin ng Panginoon sa atin ay halimbawa maging successful yung ating buhay. Ang kamangha-mangha talaga na gagawin ng Panginoon ay na-promote ako sa isang trabaho na hindi ko naman talaga deserve pero napunta ako doon. Ang kamangha-manghang gagawin ng Panginoon ay napasagot ko yung nililigawan ko na hindi talaga kami bagay pero napasagot ko siya. Pero guys, kamangha-mangha siya pero imagine niyo to tayong mga tao, sino ba tayo? Parang sino tayo? Imagine niyo, sino tayo
para maging anak ng Diyos. To be called and predestined as children of God. Guys, hindi talaga siya pwedeng gawin ng Diyos kung hindi siya nagmamahal. Wait lang, Diyos siya. Diyos, siya yung lumikha ng langit at lupa, banal, makapangyarihan, royal. Pero kami mga tao, biro mo, we are created from dust. Bakit kaya sa dami ng paglilikhaan ng Panginoon para makaproduce ng tao, makalikha ng tao, bakit sa alabok pag gumawa? Pwede namang siyang mula sa ginto, mula sa pilak, o kaya perlas. Pero bakit sa dumi? Gigets yun. Tapos, tayo pa yung minahal ng Panginoon. Guys, we cannot explain. Kasi kapag mahal tayo ng Panginoon, okay, mahal tayo ng Panginoon, tas hindi talaga natin naiintindihan na tinawag kang anak ng Diyos. We are predestined to be called children of God. Minsan, hindi talaga natin siya ma-explain. Maybe we can, kapag hindi talaga natin ito lubusan naiintindihan, we can take the love of God too light. Masyadong magaan na yung pagtingin natin sa pag-ibig ng Panginoon kapag hindi natin naiintindihan yung layo ng Diyos kumpara sa atin. Kung ano yung difference ng Diyos sa ating mga tao, dumi lang talaga tayo. Pero pinili tayong maging anak ng Panginoon. Pinili niya tayo, and it's true love. Mula yun sa totoong pagmamahal na galing sa ating Panginoon. Alam nyo, isa sa mga reasons kung bakit hindi talaga ako nakakakuha ng visa, na-approve yung visa ko papunta ng Canada. Siguro nakailang try na ako. Nakadalawang beses na pala ako, guys. Dahil wala akong strong ties dito sa Pilipinas. Ang hinahanap kasi ng Canada sa akin, guys, ay kailangan mapatunayan sa kanila na babalik ako ng Pilipinas. Yun yung strong ties. Kailangan may babalikan ako sa Pilipinas. At isa sa ang mga kino-consider nila na mga strong ties ay una, family. Wala na akong pamilya. Nag-iisa lang ako, guys. Immediate family yun. Pangalawa, properties. Guys, wala talaga kaming properties. Wala kaming anumang property na nakapangalan sa akin or sa mga magulang ko. Wala. Business, wala rin akong business. Pwede rin, guys, yung trabaho. At yung trabaho, guys, hindi pwede yung freelancing na trabaho ko recently, no? Lalo na ngayon, wala akong trabaho. Yun yung mga strong ties. Kaya kapag tiningnan nila, yung pala nga titingnan nila, strong ties, kahit may magpahiram sa akin, guys, na pera na 5 milyon na laman ng pera ng bangko ko, hindi siya magmamatter. Kasi laging iisipin ng mga Canadian Embassy, hindi ka babalik ng Pilipinas. Nagdududa kaming babalik ka pa ng Pilipinas kapag bumisita ka dito. Isa lang ang nakikita namin, magtatrabaho ka rito kaya ka pupunta. Kasi wala akong strong ties. And I always get disapproved. Pero guys, imagine niyo, ang nakamahalagang relationship ties ibinigay ng Panginoon sa atin. Paano ka madi-disapprove kung lalapit ka bilang anak? Paano madi-disapprove yung prayers natin kung anak tayo na lumalapit sa Panginoon? Alam niyo guys, mas naintindihan ko to na nag-aaral ako sa Bible school. Habang nagkaklase kami, yung kasing teachers namin, karamihan sa kanila, nakatira lang dun sa Bible school. Tapos halos lahat sila may mga batang anak. Minsan yung anak biglang papasok dun sa classroom. Tapos tatawagin niya talaga yung daddy niya, daddy, or mommy. Alam nyo, titigil talaga yung klase namin. Kasi i-attend niya yung kanyang anak. Kung kailangan niyang, bakit to nandito? Wait lang ihahatid ko yung anak ko. O wait lang, ibibili ko muna yung anak ko. Alam niyo guys, doon ko na-realize, grabe pala, ganun ka-powerful yung relationship ng anak sa magulang. Na kahit anong ginagawa niya, wala nang mas mahalaga kaysa sa anak. Mas mahalaga yung anak kaysa sa estudyante. Mas mahalaga yung anak kaysa dun sa negosyo. Mas mahalaga yung anak kaysa dun sa trabaho na ginagawa nila. And guys, ang binigay sa atin na relationship ng Panginoon, the strongest ties. Imagine niyo guys,
Ang mag-asawa, meron niyang legal separation, may divorce, may annulment. Pero sa anak, wala. Walang divorce sa anak, sa magulang. Ay ngayon guys, nakakatuwa sa batas natin. Hindi man sa nakakatuwa, pero ganito ka-powerful ang pagiging anak. Noon kasi guys, kapag hindi kasal ang mga magulang, illegitimate yung anak. Pero ngayon sa batas natin, kahit hindi kasal yung magulang, as long as in-acknowledge ka ng pareho mong magulang, you are a legitimate child. Ikaw ay legal na anak. Eh guys, hindi tayo dinidinay ng Panginoon na anak niya tayo. Kung tutuusin, ipinagsisigawan ng Panginoon na anak niya tayo. Ang totoo, tayo na nga mga anak niya ang nahihiyang nagsasabing, ako ng Diyos. Minsan binubulong na lang natin kasi ayaw nating marinig ng iba. Kasi minsan nahihiya tayo to proclaim that we are children of God. Pero ang Panginoon pinagsisigawan niya. Ang Bible nandun, hindi nawala na tayo ay anak ng Diyos at proud ng Panginoon na tayo ay anak niya. Whenever na merong delays, whenever na merong mga difficulties and mga challenges do sa mga hinihiling natin sa Panginoon, remember God. Remember God is your Father. Next slide natin guys. Para mas ma-appreciate natin yung pag-ibig ng Panginoon. One of the sweetest expressions of God's love is forgiveness. Alam nyo, mas mapapatunayan talaga natin ang isang tao ay totoong nagmamahal kapag handa rin siyang magpatawad. Nagda-doubt tayo sa pag-ibig ng Panginoon dahil meron tayong unanswered prayer. Pero hindi natin na-appreciate yung forgiveness ng Panginoon doon sa mga kasalanan nating paulit-ulit nating nagagawa. Na parang, Lord, hindi mo binigay itong hinihingi ko. Pero nalilimutan natin, Hoy, pinatawad ka nga ng Lord paulit-ulit eh. Tapos kine-question mo yung pagmamahal ng Panginoon dahil hindi niya nabigay yung isang hinihingi natin. Always remember guys, always remember this. Isa sa mga sweetest expression ng pagmamahal ng Panginoon ay pinatawad niya tayo. Pinapatawad niya tayo. Sabi sa Romans chapter 3, 25 to 26. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sumasampalataya tayo sa kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat sanay pinarusahan na sila. Okay, hindi binigay ni Lord yung hiningi mo, hindi ginirant ni Lord yung hinihingi mong trabaho o hindi ginirant ni Lord yung mataas na grade mo sa exam, hindi binigay ng Panginoon yung babae, yung lalaki na pinapangarap mo. At sasabihin mo, hindi ako mahal ng Panginoon. Pero nalimutan mo ba yung kasinungalingan kasinungalingan mo na pinatawad ng Panginoon? Nalimutan mo ba na yung mga pagsuway mo sa magulang mo na pinatawad ng Panginoon? Hindi mo ba nalimutan mo ba na yung mga paunti-unti mong pagkupit sa pera ng nanay mo, ng tatay mo ay pinalagpas at pinatawad ng Panginoon? If sometimes nakukulong natin at pinaliliit natin yung tingin natin sa pag-ibig ng Panginoon dahil sa mga unanswered prayers natin, remember guys, ang dami nating pagkukulang at kasalanan na pinalampas ng ating Panginoon. Hindi niya nga tayo siningil katumbas nung ating mga pagkakamali. At minsan nga guys, maraming beses na nagkamali tayo pero nire-redeem tayo ng Lord na dapat pagdusahan na natin yung mga kasalanan na yon pero pinalagpas yun ng Panginoon sa atin. Sabi sa Hebrews chapter 8 verse 12, basahin natin, For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Ang Panginoon, pag nagpatawad, hindi na niya inaalala yon. He forgives and He forgets. Amen? Kaya tatandaan natin na kapag na-question na natin yung pagmamahal ng Panginoon dahil hindi niya nasagot o hindi pa niya binibigay yung hinihingi natin,
tandaan mo, ang dami nating kasalanan na kahit hindi pa man natin naihingi ng tawad, nagtitimpi na ang Panginoon. Para nung time na humingi tayo ng tawad, He can freely and He can openly forgive us. Amen? Guys, and also because of His love, we have eternal access to Him. Pag sinabi nating meron tayong eternal access, guys, yung pintuan ng Panginoon, kung meron mang opisina ang Panginoon, yung pintuan ng Panginoon hindi kailanman nagsasara para sa atin. Lagi na tayong nakakalapit sa Panginoon. Guys, meron akong experience na pag-a-apply ko ng trabaho sa munisipyo. Pumunta ako doon, tapos nagdala ako ng resume. Alam nyo guys, andun si Mayor, nakaupo, pero hindi siya humarap sa akin. Ang sabi lang ng sekretary, ay Mayor, ganito po. Ay, sige, paiwan mo lang yung resume. Tawagan na lang natin siya. So hindi talaga siya humarap sa akin. Hindi niya ako tiningnan. Umalis na ako. So wala ako natanggap na call, wala ako natanggap na tawag. Until meron pang isang position, guys. Kailangan naman sa health center. Hindi ako dumiretso sa mayor's office, guys. Pinapunta ko kay doktora. Tapos si doktora, sabi niya, ay, sasamahan kita mismo kay mayor. Alam niyo guys, nung nalaman ni mayor na si doktora yung nandun, guys, lumabas siya, humarap, at nung inintroduce ako ni doktora, tiningnan ako ni mayor, kinamayan ako ni mayor, para ako a very important person. Hinarap ako ni mayor for the first time bilang applicant. Why? Dahil meron akong kasamang doktora. Guys, sa Panginoon, dahil naging anak tayo ng ating Panginoon, yung pinaka-padrino natin, yung pinaka-access natin, yung kanyang nag-iisang anak, si Jesus Christ. Never talaga tayong i-deny ng ating Panginoon. Never tayo i-ignore ng ating Panginoon. Basahin natin sa Romans chapter 5, 1 to 2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through whom, si Jesus Christ through whom He have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast, tingnan nyo guys, pinagmamalaki natin, pinagyayabang natin in the hope of the glory of God. We have this access through Jesus Christ. Saan? Dun sa aksa. Meron tayong access sa grace ng ating Panginoon. Sa pa nating babasahin guys sa Hebrews chapter 4. Sabi sa Hebrews chapter 4 verses 15 to 16. For we do not have a high priest. Si Jesus Christ din yun. Who is unable to empathize with our weaknesses. Meron tayong mga kahinaan, pero kahit meron tayong mga kahinaan, guys, si Jesus Christ, He empathizes sa ating mga weaknesses. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Si Jesus Christ, through Jesus Christ, mga kapatid, through His love, through His unmeasurable love, binigyan tayo ng Panginoon ng access. Again, bakit nating questionin yung pag-ibig ng ating Panginoon? Kaya guys, kapag lagi nating naaalala na mahal tayo ng Panginoon, we can rejoice even during challenges. Amen? Makakapag-rejoice tayo, magiging hopeful pa rin tayo kahit wala pa yung hinihingi natin. Bakit? Mahal ako ng Diyos eh. Ano kung wala pa? Ano kung wala pa yung hinihingi ko? At least wala pa. Amen? Because never tayong i-ignore ng ating Panginoon. At kahit meron tayong mga challenges, we can rejoice. Amen? Basahin natin itong dalawang verses na to. Last verses natin to. Romans chapter 5, 3 to 5. Sabi dito, guys, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces
perseverance. So kahit daw meron tayong sufferings, yes, we also glory, nagagalak pa rin tayo. Kasi alam natin na yung pagtsatsaga natin, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Perseverance, nagpuproduce siya ng character, at yung character nagpuproduce ng hope. And sometimes guys, yung paglilingkod, yung pagtsatsaga, yung pagtitiis, hindi talaga natin siya magagawa. Yung pag-aantay sa mga panalangin natin, hindi natin siya magagawa hanggat hindi natin nararanasan na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya guys, yung pag-ibig ng Diyos, sana hindi lang natin alam. At sana yung pag-ibig ng Panginoon na e-experience din natin.